Hi guys, this is Raymond again and welcome dito sa Noy Finance. So for today's video, pag-uusapan naman natin yung recently napabalita na ang ating credit card debt daw dito sa Philippines is at critical level. Ayon yan sa isang Singapore-based fintech. Well, alam naman natin kapag may credit card ka, it's really easy to get carried away na akala mo meron kang pera pambili ng kung ano-anong gusto mo, pero technically hindi mo naman pa talaga pera yon. So with that said, talagang pwede nating sabihin na may possibility na maging critical talaga yung level ng credit card debt ng isang country katulad natin dito sa Philippines. Pero syempre, bago natin paniwalaan, pag-aralan muna natin, tignan muna natin ano ba yung mga basis, ano ba yung mga study na ginawa nila bago natin sabihin na totoo nga. So, ganun ba yung issue rito, no? The issue is Roshi, which is a Singapore-based fintech. Gumawa sila ng research about Southeast Asian countries and tinignan nila ano yung vulnerability ng mga countries na yun when it comes to credit card debts. So, based sa research ng Roshi, the debt-to-income ratio of the Philippines is already at 425%. So, basically, nasa 4 times na yung average na credit card debt daw ng Philippines compared sa kinikita natin monthly. Based din sa research nila, this exceeds the regional norms, no? Kasi kung mapapansin natin, yung ibang Southeast Asian countries katulad ng Vietnam, Thailand, Singapore, and iba pa, nasa 100% or less than 100% lang yung kanilang debt-to-income ratio. And this is considering na napakaraming tao na merong negative connotation lalo na pagdating sa credit card, di ba? So, siguro marami na kayong narinig na ayoko mag-credit card kasi ayoko magkaroon ng utang. And rightfully so, no? Kasi meron naman talagang negative impact sa isang tao kapag ang laki ng utang niya kasi hindi niya nababayaran. So, talaga namang may karapatan ng isang tao o tayong mga Pilipino na magkaroon ng negative na pagtingin sa utang. And since syempre umingay nga tong news na to, so maraming mga experts ang nagbigay ng saloobin nila pagdating sa issue na to. And isa na dyan, si Attorney Ben Joshua Baltasar, which is the President and CEO of Credit Information Corporation or CIC. So tignan natin yung research, yung data na nakuha ni Roshi, kung saan nila binase yung kanilang claim na yung ating debt-to-income ratio is already at critical level. Based sa data ng Roshi, the average credit card debt daw ng Philippines is already at 2,092 Singaporean dollars. So pag kinonvert natin yan sa peso, it's around 92,800 pesos. Pero according kay Mr. Baltasar ng CIC, ang ginawa daw dito ng Roshi is that kinuha yung total credit card debt ng Philippines and dinivide sa total population ng Philippines. Which, if that is the case, then definitely parang, sabi nga ni Atty. Baltasar, medyo mali, no? Kasi hindi naman kasi lahat ng Pilipino, may credit card. And kung titignan nga natin, I think, ang penetration rate natin or yung at least one credit card sa isang adult is I think only 15%. So, napakababa compared sa ibang countries, lalo na compared sa Singapore. Pero let's say tama nga na yung methodology na ginamit ni Roshi na ang average credit card debt ng bawat Pilipino is nasa around 90,000 pesos. The next question is, tama ba yung kanilang data about the average monthly income? Well, based sa data na ginamit ng Roshi, ang average monthly income daw is 21,000 pesos. But the question is, average income ba yan ng buong Pilipinas? Or average income ba yan nung mga may credit card? Kasi sabi nga ni CAC President and CEO Atty. Baltasar, napakakonti ng mga tao sa Pilipinas. Napakakonti ng Pilipino na may credit card, okay? So, if we're going to get the average income ng buong Pilipinas, I think medyo parang mali yun, di ba? Kasi that includes people who don't use credit cards. So, tignan natin, kasi ang alam ko, the most common entry-level salary ranges around 15 to 20,000 pesos ata. So, ibig sabihin yung 21,000 pesos, medyo nandun pa rin yan sa entry-level salary. Well, I'm not sure lang, kung talagang entry-level salary pa rin yung 21,000 pesos. Pero definitely, hindi siguro natin siya makukonsider na parang medyo yung mga may position na talaga like managerial or executive level. And considering na hindi naman talaga madaling ma-approve sa credit card dito sa Philippines, alam niyo yan, mostly na mga na-approve sa credit card application dito sa Philippines ay hindi mga entry-level employees. Kasi kahit yung mga malalaki ang kita, hirap na hirap makakuha ng credit card minsan dito sa Philippines, di ba? So paano pa yung mga entry-level employees na wala pa talaga na-build na credit score? With that said, 21,000 pesos, I think ang nakuha
nilang data rito is the average income of the whole population of the Philippines. Which I think parang mali, no? Kasi sabi ko nga kanina, napaka-konti ng Pilipino na may credit card. Around 15% lang. Okay? So kung ginamit nila yung kanilang basis, yung kanilang methodology sa Singapore, sa Singapore nasa around 70 to 80% yung may credit cards doon, then definitely yung paggamit ng average income ng buong population nila, medyo parang angkop. Pero sa atin, parang hindi. Well, with that said, no, I really hope na mali lang talaga yung ginamit na methodology ni Roshi, no, according na rin yan kay Attorney Baltasar, and talagang parang hindi lang appropriate yung data na mga ginamit nila for the study. Kasi kung tama at talagang at critical level yung ating credit card debt, then the Philippines is really in trouble. Imagine kung ang average na utang ng isang tao na may credit card is 4 times nung kanyang sinasahod. Well, hindi lang yan about sa fact na 4x yung credit card debt natin compared sa income natin monthly, no? Pero syempre, dun din yan sa fact na nakasalalay tayo dun sa trabaho natin. What if may nangyari sa atin? It's really risky kasi hindi natin alam saan tayo kukuha para may pambayad dun sa utang na yun and sa basic needs natin. Well, I know that kasi nangyari na rin sa akin yan. And to be honest, talagang hindi maganda yung sitwasyon na ganun. But then again, based nga sa mga data, parang tama yung sinasabi ni CIC President Attorney Baltasar na parang mali methodology na ginamit ni Roshi, no? So, hindi naman siguro talaga 90,000 yung average credit card debt ng Pilipino, no? So, more on mga 190,000 pala. Well, kidding aside, syempre, always take it with a grain of salt. Syempre, sabi ko nga yung mga ganitong pangyayari talagang pwedeng mangyari at talagang nangyayari. Kaya let's be more responsible credit card holders, no? So, regardless kung accurate or inaccurate yung mga data or yung findings ni Roshi, no? So, i-take na rin natin yun as a wake-up call, no? Para sa atin to check ourselves kung talaga bang sumusobra na tayo sa paggamit ng credit card. It's always better to have a peace of mind, no? Kasi mahirap matulog kapag meron ka malaking utang. With that said, I hope share nyo sa comment section below ano sa tingin nyo. Ano yung opinion nyo dito sa findings ng Roshi, no? About our credit card situation dito sa Philippines. And I really hope, no, that I was able to provide clarity dito sa issue na to, no? Kahit na ako medyo naguguluhan din talaga. Kahit hindi kasi talaga natin alam di ba? Hindi natin alam kung saan kinuha yung mga datas, ano yung mga information na ginamit. So we can only speculate, we can only trust kung ano yung mga sinasabi ng experts. But then again, sabi ko nga kanina, as credit card holders, meron tayong say pagdating sa paggamit natin ng mga sarili nating credit card. And that's it, guys. I hope marami kayong natutunan dito sa video na to. And kung nagustuhan nyo tong video na to, please hit the like button and of course, share this to your friends. And again, this is Raymond from Noy Finance and I'll see you in the next video.